ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Holiday po ngayon, August 21, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, pamamaril ng isang estudyante sa Zamboanga City hindi dahil sa bullying o pagmamaltrato ng guro ayon sa DILG. Total ban sa Roblox isinusulong ng DILG. PNP tinitingnan ng anggulo na may motibo talagang mamaril ang shooter sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Recantation ng dating sundalo na si Orly Gutesa walang epekto sa kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez. 28 testigo hawak ng Office of the Ombudsman laban sa dating House Speaker. Malacanang nababahala sa mga peking testigo sa flood control scam kasunod ng recantation ni Orly Gutesa. 13 pumping stations itatayo sa loob at labas ng Metro Manila bilang pangontra sa baha ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Malacanang tututukan ng mga lugar na may mataas na hunger rate. Metro News, 200 individual na huli ng MMDA sa ilalim ng NCAP dahil sa pagkakalat ng basura. Sa ating Science and Technology News, tinaguri ang fast and known star na tuklasang umiikot sa supermassive black hole ng Milky Way. Lifestyle News, Mount Balatucan Range Natural Park sa Mindanao, malapit ng mapabilang sa ASEAN Heritage Park. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American singer-songwriter na nagpasikat na mga awiting lady at through the years. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, mga misteryosong karton na hugis pusa inilagay sa bakanting lote sa Florida upang takutin ang mga kwago. Tamang oras sa buong Pilipinas, 21 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po tayo sa detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Walang nakikitang senyales ng bullying o pagmamaltrato ng guro sa isang estudyante na namaril sa isang paaralan sa Zamboanga City noong Martes. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, lumalabas sa investigasyon na maituturing na misguided ang estudyante at posibleng na-impluensya nito ng ilang internet games. Inihayag din ni Remulla na kumilos mag-isa ang estudyante sa paggawa ng krimen at walang ibang taong tumulong sa kanya na planuhin ang pamamaril. This is not a case of a boy angry and taking retribution against another boy. This is not a case of bullying. This is not a case of a teacher maltreating a student. This is a case of misguidance. This is a case of undue influence by certain games on the internet. As far as we can determine, Mr. Jalani acted alone. Alone in the sense that he planned, executed, and willfully did everything on his own. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Samantala, isinusulong ni Remulla ang total ban sa larong Roblox. Ang kay Remulla, bayolente ang naturang laro at ito lang ang tanging online game na may link sa dark web. Bunsod nito, inihayag ni Remulla na sa susunod na linggo ay makikipagpulong sila sa National Telecommunications Commission o NTC upang pag-aralan ang posibleng total ban sa bansa ng Roblox at ng iba pang kahalintulad na gaming platforms. 774 Balita Ngayon.
Samantala, lumilitaw na intensyon talaga ng shooter sa isang eskwelahan sa Zamboanga City ang mamaril noong August 18. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women na pinamumunuan ni Senador Risa Ontiveros, sinabi ni Zamboanga PNP Director Colonel Fidel Fortaleza na isa sa anggulong tinitingnan nila ay ang pagkakaroon talaga ng motibo ng shooter na magpasok ng 2 matataas na kalibre ng baril sa loob ng paaralan. Ayon kay Fortaleza, hinatid ng pick-up na sasakyan ang shooter, bitbit ang bag na may mga baril at saka ito dumiretso sa may ramp area kung saan walang security na nakabantay. Dahil dito tinitingnan ng PNP Zamboanga ang anggulong may motibo talaga ang shooter na magdala ng baril at isagawa ang krimen. Ang initial investigation po natin, yung mga baril po ay nasa sasakyan po at dinala ng bata. Dinala ng bata sa school. Hindi siya dumaan sa proper checking ng mga security guard at nakaakyat po siya ng 4th floor ng building na hindi nakaiwas po siya sa mga nagche-check po na security guard ng ADSU. Wala po bang security guard ng school na wala bang nagche-check dun sa ramp kung saan dumiretso yung shooter? Sa ramp po, ma'am, wala. Pero meron po sa gate, may mga security officers po ang ADSU na nagche-check sa regular na dinadaanan po ng mga bata o ng mga estudyante. So, Colonel, bakit hindi po, sa pagkaalam nyo po, bakit hindi po doon sa gate kung saan may security guard na nagche-check, bakit hindi doon dumaan yung bata? Para sana na-check na may dala pala siyang mga sandata. So, yan po ang isang angle natin na may motive talaga na magdala siya ng armas at magbaril po yung shooter victim natin. Pa ni Fortaleza na matapos makapasok ng shooter ay dumiretso ito sa 4th floor at sa room 405 unang nagpaputok sa kalumipat sa room 404 kung saan natamaan ang estudyanteng biktima na nasawi. Kasunod dito ay umakyat ng 5th floor ang shooter at saka nagbaril sa sarili. Sinabi ni Fortaleza na nakita ng mga pulis ang pagbaril ng shooter sa kanyang sarili habang sinisikap ng mga otoridad na pigilan ito. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang investigasyon sa pamamaril at partikular na sinisilip ng PNP ang laman ng cellphone ng shooter. Samantala, recruitment, promotion at paggawad ng parangal sa mga reserve forces nire-review na ng AFP. Angel Garcia sa report. Rerepasuhin ng Armed Forces of the Philippines sa mga pulisiya nito sa recruitment, promotion at paggawad ng mga parangal sa mga tauhan ng reserve force upang matiyak na naayon naman ito sa itinatakdang pamantayan at institutional requirements. Binigyan diin ng AFP ang mahalagang papel ng mga reservists bilang mga citizen soldier kung saan mahalagang pagpapahalaga ng reserve force ang kanilang voluntaryong paglilingkod. Sinabi rin ng sandatahang lakas na natilitong nakatuon sa pagpapanatili ng integridad at professionalism ng institusyon habang patuloy na pinapahusay ang mga pulisiya, sistema at proseso para sa mga reserve forces. Una nang tinanggap at kinikilala ng AFP ang pagbibitiw ni dating Congressman Michael Romero bilang reservist ng AFP, partikular ang kanyang posisyon bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Ayon sa AFP, dadaan sa kaukulang proseso ang usapin para sa nararapat na disposisyon alinsunod sa umiiral ng mga batas, patakaran at regulasyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Nilinaw ng Office of the Ombudsman na walang epekto sa kinakaharap na kaso ni dating House Speaker Martin Romualdez ang pagbawi ng dating sundalong si Orly Gutesa sa kanyang naunang pahayag na paghahatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Romualdez. Ayon sa Ombudsman, may 28 testigo pang ihaharap sa investigasyon laban kay Romualdez at sila ay may direkta at mahalagang impormasyon sa mga transaksyong sinusuri sa kaso. Ito anila ay mga tanong o mga taong uniformado at aktibo pa rin sa serbisyo. Inihayag rin ng Ombudsman na hindi na rin bago sa kanila ang recantation lalo na sa mga high-profile case at hindi anila nakasalalay sa iisang testigo ang kanilang investigasyon. Samantala, nagsumite na sa Office of the Ombudsman ng Supplemental Counter
affidavit ang kampo ni Romualdez kaugnay sa mga aligasyon na nagdadawit sa dating House Speaker sa umano'y kickback sa flood control anomaly. Kabilang sa isinumite ng kampo ni Romualdez ang recantation affidavit ni Gutesa at ang sinumpaang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ni dating Congressman Zaldico. Binigyang diin naman ng tagapagsalita at legal counsel ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo na nananatiling walang anumang forensic o documentary evidence na direktang nag-uugnay sa dating House Speaker sa mga paratang laban sa kanya. Napakaklaro na walang ebidensya laban kay Congressman Romualdez. Matagal na namin itong sinasabi. Walang kinalaman si Representative Romualdez sa mga paratang sa kanya. We remain confident that in a fair investigative body, mapapatunayan na walang basihan ang mga akusasyon laban kay Representative Romualdez. Yan po ang tinig ni Attorney Ade Fajardo, tagapagsalita at legal counsel ni dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, Senador, hindi na ikinagulat ang pagbawi ni Orly Gutesa sa naunang testimonya. Ang ginawa po ni Gutesa tinawag ding lagaring hapon. Balitang hatid po yan ni Conde Batak. Hindi na ikinagulat ni Senator Ping Lacson ang pagbawi ng dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na si ex-Marine Orly Gutesa sa kanyang testimonya tungkol sa paghatid ng basura o kickback ng flood control projects kina dating Speaker Martin Romualdez, Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Sinabi ni Lacson na hindi na ikinagulat ang pagbaliktad ni Gutesa dahil on record naman na coached witness siya ni Senator Rodante Marcoleta sa naging pagdinig noon ng Senate Blue Ribbon Committee. Anya naging 1 sentimo kada dosena o 1 time a dozen ang baliktaran ng testimonya ng mga binansagang Maleta Boys. Kaya hindi na rin siya nagulat na sunod na bumaliktad na sa kanyang testimonya si Gutesa. Git ni Lacson sa lingwahe ng mga mandurugas, lagaring hapon ang tawag sa ginawa ni Gutesa na nakinabang sa parehong panig o doble kita o tawag din na 40-40 vision. Matatandaang si Gutesa ay iniharap na surprise witness ni Marcoleta sa investigasyon ukol sa flood control anomalies noong si Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Subalit ngayon ay sinasabi ni Gutesa na inutusan siya ni na Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gawa ng paratang sina Romualdez. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nagbabala ang Malacanang laban sa paggamit ng mga peking testigo at gawa-gawang salaysay sa investigasyon ng flood control scandal kapalit ng pera. Inihig ito ni Palace Press Officer Claire Castro matapos bawiin ang dating security aide ni dating Congressman Zaldico na si Orly Gutesa ang nauna nitong mga alegasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi dapat gamitin ng mga testigo para manira o magpalakas ng isang kwento laban sa ibang tao. Dapat umunong manaig ang totoong salaysay, ebidensya, batas at due process sa pagtukoy kung sino ang dapat managot sa flood control anomaly. Medyo nakakabahala ito dahil sisirain ito ang justice system natin. Sisirain din ito kung ano ang paniniwala ng ating mga kababayan dahil mas maraming papalutangin na maling impormasyon, fake news, false information na makakaapekto sa katotohanan. So yun ang implikasyon ng mga paggawa ng mga kwento gamit ang mga false witnesses at pagpaplanta ng ebidensya. Wala namang naging reaksyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbawi ni Gutesa ng kanyang salaysay. Nanawagan din ng palasyo sa mga may totoong impormasyon na magsalita at makipagtulungan sa investigasyon, ngunit nagbabala laban sa mga gawa-gawang salaysay at ebidensya. Samantala, Palace Press Officer Claire Castro pinuri ang estudyante sa Cebu sa proyekto nito kontra fake news at bullying. Siya ng Salazar sa report. Pinuri ni Palace Press Officer Claire Castro ang isang grade 8 student mula Cebu sa paggawa ng infographics na nagtataguyod ng respeto sa kapwa at pag-iwas sa fake news at bullying. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinadala sa kanya ang infographics na anyay magandang halimbawa kung paano ginagamit ng mga kabataan ang kanilang mga proyekto sa paaralan para mapakita ang mahalagang issue sa lipunan.
Kasabay nito binigyan din ni Castro ang mahalagang papel ng mga guro sa paggabay ng mga estudyante at paghubog ng kanilang pananaw at asal. Nilinaw rin ni Castro na hindi niya sinisisi ang mga guro sa kanya naging pahayag at sa halip ay dapat kilalanin at suportahan sila bilang katuwang ng pamahalaan sa paglaban sa fake news, bullying at iba pang maling impluensya sa kabataan. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news at radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng 13 bagong pumping stations sa loob at paligid ng Metro Manila bilang dagdag na hakbang laban sa pagbaha. Ayon po sa Pangulo, target na mailagay sa operasyon ng mga bagong pumping station bago matapos ang taon o sa unang bahagi ng 2027. Kailangan anyang dagdagan ang kapasidad ng pumping stations dahil mas marami ang tubig na bumabagsak kapag umuulan kumpara sa mga nakaraang taon. Because of climate change, because of the increase in volume of rainfall that has been coming and has been coming to the Philippines and will come in the future, we are installing additional pumping stations, and those pumping stations are in and around Manila. I think altogether we'll have 13. Yes, sir. 13 additional pumping stations, which we should have in place by the end of this year or the beginning of next year. Sa kabila nito, sinabi ng Pangulo na nananatiling malaking problema ang basura na pumapasok sa pumping stations at nakababawa sa kanilang efficiency. Kaya kasabay ng pagpapalakas ng flood control system, naghahanap din ang gobyerno ng paraan para mapakinabangan ng basura kabilang ang paggawa ng compost at pagpapatupad ng waste-to-energy program. Kailangan tignan natin kung sapat ang volume na kaya ng mga pompa natin para ilabas ang tubig. Siyempre, ang nakikita natin problema, number one, yung basura ulit. Kasi kaya yan ang tinignan natin. Okay naman, malakas naman yung mga pompa natin, maandad naman silang lahat. Pero ang nagiging problema pa rin ay yung pagpasok ng basura. Kaya naghahanap tayo ng mga iba't ibang pamamaraan upang magamit yung basura. Ayan, ginagawang compost, ginagawang paso na organic, at saka tapos pero yung iba kailangan talagang itapon sa landfill. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, House Prosecution Panel suportado ang hangad ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang impeachment trial. Grace Mariano sa detalye. Kaisa ang House Prosecution Panel sa kagustuhan ni Vice President Sara Duterte na mapabilis ang impeachment trial. Ayon kay Private Prosecutor and Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., patunay na minamadali din nila ang paglilitis ay ang pag-atras nila na ipresenta ang nasa 6 na mga testigo sa ika-4 na Article of Impeachment patungkol sa grave threats. Gayunpaman, binigyang diin ni Tolosa na hindi naman nila sasayangin ang oportunidad na makapagpresenta ng matitibay na ebidensya sa mga aligasyong nakapaloob sa impeachment case laban kay VP Sara. Hinikayat din ni Tolosa si VP Sara na iparating sa defense team ang kanyang hangarin dahil may mga aksyon o desisyon ng mga ito na nagpapabagal sa takbo ng paglilitis. Diin naman ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong ilang beses nang naipakita ng prosecution ang layunin nilang mapabilis ang paglilitis kay VP Sara pero sadyang may mga sitwasyon ang hindi nila kontrolado tulad ng masamang lagay ng panahon na sanhi ng magkakasunod na pagsuspende ng trial. Yung speedy disposition of the cases, hindi naman din ibig sabihin yan kailangan natin siyang madaliin, no? At the expense of having the opportunity to fully present our case by presenting the evidence that we think are needed, no? Maganda din na ipairating ito sa kanyang defense team dahil maalala natin madaming mga mga circumstances na nag-cause ng delay sa paglilitis dahil sa mga actions or inactions ng defense team. Ang gusto talaga ng House Prosecution Panel, pabilisan din. Because we also do not want repetitive testimonies coming from various witnesses kasi it would only waste the time of the court. Binigyan din naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magkapareho ng naisin ng pangalawang Pangulo at House Prosecution Team kaya sisikapin nilang maisalang ang lahat ng ebidensya at testigo sa pinakamaaga at pinakamabilis na panahon. Sabi ni Ridon ito ay para makapagsalang na rin
ang depensa ng kanilang mga ebidensya at testigo at sa dulo ay makapagbigay na ng hatol ang impeachment court. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Tututukan ng Malacanang kung saang mga lugar pinakabataas ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng gutom kasunod na resulta ng Octa Research Survey na 21% ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa ikalawang quarter ng 2026. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, aalamin ang pamalaan ng detalye ng survey para matukoy ang mga lugar na higit na nangangailangan ng tulong. Sinabi ni Castro na may nakikitang pagbuti sa kalagayan ng mga pamilyang naaabot ng walang gutom program batay sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Lumabas sa SWS survey na nasa 600,000 na pamilyang Pilipino na ang food secured. Aalamin po natin kung saan po nanggagaling ang mga areas na maaaring nasasabi na hindi sila nakakaranas sila ng kagutuman dahil itong araw, last week or just this week, ay naging panauhin natin, Lunes, ay naging panauhin natin ang DSWD at ang SWS, kung saan mismo sila ang nag-report na yung walang gutom program ng DSWD, ng Pangulo, ay nagkaroon ng improvement doon sa mga beneficiaries. So, kaya aalamin natin dito dahil tuloy-tuloy po ang programa ng DSWD para maibsan nga po ang kagutuman ng ating mga kababayan. Sinabi ni Castro na maaaring magkaiba ang resulta ng mga survey depende sa mga respondent at sa kanilang exposure sa mga programa ng pamalaan, kabilang ang walang gutom. Dahil dito patuloy na palalakasin ng pamalaan ng mga programa laban sa gutom upang mas maraming pamilyang nangangailangan ang maabot. Samantala, isang offshore gaming corporation kinasuhan ng 2 billion pesos tax evasion case ng BIR sa DOJ. Balita po ihahatid ni Gina Mape. Kinasuhan ang 2.2 billion tax evasion case ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Ayon sa BIR, hindi dineklara ng Hongsheng ang kinita nito ang tamang value-added tax at hindi nagsumite ng withholding taxes. Naalaman sa BIR na mula 2021 hanggang 2023 hindi nagdeklara at hindi nagbayad ng tamang buwis ang Hongsheng. Hindi rin inirimit ang buwis para sa kanyang mga dayuhang kawani. Sa investigasyon ng Bureau, hindi nagtutugma ang kita ng Hongsheng sa dineklarang information sa mga nakalap na official record ng BIR at dito na-discover ng Bureau ang withholding tax liabilities ng Hongsheng na kabuang 2,227,759,311 pesos and 21 centavos. Pinaliwanag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, ang paghahain ng kaso laban sa Hongsheng ay bahagi ng kampanya ng Bureau na Run After Tax Evaders o RATE program, ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa mga hindi nagbabayad ng buwis. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Tamang oras sa buong Pilipinas, eksakto impunto alas 7 na ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalità, Darrell Justin at Darlene Olanyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. 200 individual na huli ng MMDA sa ilalim ng NCAP dahil sa pagkakalat ng basura. Detalye hahatid ni John Nabakiran. Nahuli ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang nasa 200 individual dahil sa pagkakalat ng basura sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ng ahensya. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III, naitala ang nasabing bilang sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Sa ilalim ng NCAP, gumagamit ng CCTV ang MMDA upang mahuli ang mga lumalabag at pagmumultahin ng mga ito ng 500 pesos o magsasagawa ng community service sa kani-kanilang barangay. Dagdag naman ito rin na maaaring humantong sa pagsasampa ng kaso at pagpapalabas ng warrant of arrest ang hindi pagbabayad ng multa.
Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakira. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 87 centavos, 72 pesos and 24 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 84 pesos and 21 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 48 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Narito na po mga kanyusik ang resulta ng Lotto Draw kahapon, hatid sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng August 20, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 33, 12, 13, 8, 1, at 47. Muli, ang winning number combinations ay 33, 12, 13, 8, 1, at 47. Mayroon itong jackpot prize na 25,348,447 pesos and 93 centavos. Para naman sa Lotto 642, ang winning number combinations ay 25, 6, 11, 10, 27, at 39. Muli, ang winning number combinations sa Lotto 642 ay 25, 6, 11, 10, 27, at 39. Mayroon itong jackpot prize na 10 million pesos. Yan ang recap ng resulta ng August 20, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Lotto 642 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates mamayang gabi, 22 million sa Mega Lotto 645 at 224 million sa Ultra Lotto 658. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Tinaguri ang fastest known star na tuklasang umiikot sa supermassive black hole ng Milky Way. Detalye po ihahatid ni Rose May Miranda. Nadiskubre ng mga siyentipiko ang pinakamabilis na bituin sa ating kalawakan na umiikot ng napakabilis sa paligid ng supermassive black hole na tinatawag na Sagittarius A star sa gitna ng Milky Way. Ang nasabing bituin na pinangalan ng S301 ay gumagalaw sa bilis na umaabot sa 90 million km per hour o higit sa 8% bilis na liwanag, kung saan wala pang ibang bituin ang naitatalang umabot sa ganitong katuloy na bilis sa buong kalawakan. Batay sa pag-aaral, ang S301 ay nakukumpleto ang pag-ikot nito sa Sagittarius A star sa loob lamang ng 8.7 years at sa pinakamalapit nitong distansya, ang bituin ay dumadaan sa layong halos katulad ng distansya ng planetang Saturn mula sa araw. Inihayag ng mga siyentipiko mula sa Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics na maaari maging susi ang pag-obserba sa kakaibang orbit ng S301 upang direktang masukat sa kauna-unahang pagkakataon ang pag-ikot ng supermassive black hole at masubok ang general theory of relativity ni Albert Einstein sa isang kapaligiran na may matinding gravity. Ginamit ng mga researcher ang Very Large Telescope Interferometer ng European Southern Observatory sa Chile upang matukoy at mamonitor ang galaw ng nasabing bituin. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Mount Balatucan Range Natural Park sa Mindanao malapit nang mapabilang sa ASEAN Heritage Park. Detalye hahatid ni Mika Fajardo. Malapit nang maging ika-70 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Heritage Park ang Mount Balatucan Range Natural Park sa Mindanao. Ayon sa ASEAN Center for Biodiversity o ACB,
Kasama ng Praktwal Ramsar site ng Cambodia, ang Mount Balatukan ay sumailalim na sa pagsusuri at isinumite na para sa ad referendum approval ng ASEAN Ministerial Meeting on the Environment. Matatagpuan sa silangang bahagi ng Misamis Oriental, kinikilala ang Mount Balatukan bilang key biodiversity area at important bird area at tahanan ng mga critically endangered species tulad ng Philippine eagle at Rafflesia verrucosa. Bukod sa mayamang biodiversity, mahalaga rin sa kultura ang natural park dahil nagsisilbi itong sagradong lugar para sa mga katutubong higaonot. Sinabi naman ng ACB na sumasalamin ang nominasyon sa pangako ng rehiyon na pangalagaan at ibalik ang likas na yaman ng Southeast Asia. Samantala nakatanggap din ng 3 pang nominasyon para sa AHP ang ACB mula sa Laos at Thailand, na kasalukuyan na rin nilang sinusuri at nakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Ang Timog Silangang Asya ay may kabuuang 69 na idineklarang ASEAN Heritage Park o AHP na binubuo ng 47 terrestrial, 12 marine at 10 wetland AHP na sumasaklaw sa humigit kumulang 11.9 million hectares ng mga protektadong lugar. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Kaarawan po ngayon ang American singer-songwriter na nagpasikat ng mga awiting lady at through the years. Sino po siya? Alamin po natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Friday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, August 21 taong 1938, isinilang sa Houston, Texas, USA, ang singer and songwriter na si Kenneth Donald Rogers, na mas kilala ng marami bilang si Kenny Rogers. Si Rogers ay isang country music singer, ngunit marami rin siyang mga kanta mula sa ibang music genre gaya ng jazz, folk, pop at rock na nagtop din sa iba't ibang music chart. Si Kenny Rogers ang nagpasikat ng mga awitin gaya ng Lady, Lucille at Through the Years. Late 1950s na magsimula si Rogers sa kanyang music career, kung saan kabilang siya sa isang Houston-based group na tinawag na Scholars na naglabas ng awiting The Poor Little Doggy, hanggang sa maging miyembro din siya ng grupong The First Edition. Nang magsimula sa kanyang solo career, nakipag-collaborate siya sa mga kilalang singers and songwriters gaya nina Dottie West, Dolly Parton, Sheena Easton at Lionel Richie. Ang kanyang kanta na The Gambler ang nagbigay sa kanya ng pagkilala sa Grammy noong 1980. Sa kanyang karera sa musika, nakabenta si Rogers ng higit 100 million records worldwide at kinilala siya bilang isa sa best-selling music artists of all time. Ilan pa sa mga pinasikat na awitin ni Kenny Rogers ay ang She Believes in Me, Coward of the Country, A Love Song, Crazy at ang You Decorated My Life na inyo ring mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong Music Trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba! Para naman sa ating Balitang Kakaiba ngayong Holiday Friday morning, palaisipan po sa mga residente ng Cape Coral, Florida, ang pagsulpot ng mga kartong hugis pusa sa 2 bakanteng lote sa lugar. Pero ayon sa mga wildlife expert, posibleng nais gamitin ang mga peking pusa gawa sa karton upang itaboy ang mga burrowing owl na naninirahan sa lugar. Sa isang bakanteng lote sa Southwest 25th Place, 6 na cut-out na hugis pusa ang natagpuang inilagay malapit sa isang kilalang pugad ng burrowing owl. Sa isang katulad na eksena rin ang nakita sa isa pang lote malapit sa kanto ng Southwest 20th Avenue at Southwest 30th Street, bagamat walang natukoy na pugad ng kwago roon. Ayon sa mga volunteer ng Cape Coral Friends of Wildfire o CCFW, kamakailan lamang ay naibenta ang mga lote, kaya hinala nila maaring sinadya ang paglagay ng mga peking pusa upang pigilan ang mga burrowing owl na muling manirahan sa mga lugar bago ito tuluyang i-develop. Ang mga burrowing owl ay protektado ng batas sa ilalim ng Federal Migratory Bird Treaty Act at itinuturing na threatened species ng Florida Fish and Wildlife Conservation Commission. Dahil dito, iligal ang pagsira sa kanilang mga pugad nang walang espesyal na permit. Ang mga mabangis
at alagang pusa ay kabilang sa pangunahing predators ng mga burrowing owl sa Florida. Parang hindi ako nakakita ng owl dito sa bansa. Bihira, pero sa probinsya meron. Kasi sa amin sa Bicol may mga nakikita kaming owl doon eh. Meron pala. Sige. Sa may Albay, di ba? Malapit-lapit na. Tingnan namin kung makakita kami. Pagka wala, pipilitin ko yung girlfriend ko maghanap kami. Para lang Owl dito. hunting kayo. Mag-owl hunting kami. Banding namin. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong Holiday Friday morning. Bago po tayo matapos sa ating balitaan, partner, ibigyan na natin ang katanungan natin para sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Ito po ang ating katanungan ngayong araw po ng Friday. Pabor po ba kayong isapubliko ng opisyal ng pamahalaan, lalo na ang Pangulo at ikaliwang Pangulo ang Travel Authority, gastos at public funds na ginamit sa biyahe? Yan, padala nyo na po ang inyong mga opinion, ang inyong mga saloobin sa ating katanungan sa ating text line 0929-321-8738 at pwede rin kayo magpadala ng inyong mga opinion sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Holiday Friday, August 21, 2026. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin at Darlene Olanyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.